Isang magandang foggy day guys. Kahapon, mainit siya. Ayan, nag-change na naman ang weather. Doon hindi kita yung karagatan. Talagang natakpan ng makapal na ulap po. Tapos parang umuusok. Kahapon nagkainan pa kami dito. Ayan, sumasayaw-sayaw si Habi. And then bumaba din naman kami kaagad. Dahil nga foggy siya. May bisita ang ating binata at saka si Jessie. Tapos na kaming nakakain dyan guys. Nasa baba na kami. A few inches later. Tahimod tayo today guys. Mahaba ito. So gagawa tayo ng 6 na maliit na punda doon sa salas. Bali yung punda doon sa salas ay walang sapin, bali cotton lang yung nandun. So ang gagawin ko, gagawa ako ng parang supot sa loob ng maliliit na punda. 6 yun. And then yung sobra nito ay gagawa na naman tayo ng bedsheet guys. Mahaba siya malaki ito. Oo. So, sewing mood tayo today guys. At okay, ito po yung ating sewing machine. So bago po natin magamit yan ay ilagay muna natin ang ating sinulid, which is red, dahil red yung ating tatahiin. So, ito yung ating sinulid, which is, I cannot see very well. Okay, ito po siya. Ilagay natin ito. Ito'y ganyan lang siya. Ganyan. Wala, it's nothing important here. Ganyan lang. And then, dito. Ito'y pwedeng ilagay dito guys. Okay po, ganyan. Okay, pero ako'y nilalagay ko dyan. Basta kunin natin yung pinaka-end. Ganyan lang siya. Tapos, dito tayo mag-uumpisa. Mag-umpisa tayo doon. Mag-umpisa tayo, ganun. Yun yung arrow, Okay. Ay, masakit. Yung aking naipit, Yung ganun guys, ganun. Paikot lang na ganyan. Paikot natin ganun. Yun yung arrow. Paikot ulit. Tapos doon na. Saka natin ilalagay doon. Ganun lang. Pwede na tayong mag-umpisa ng ating pananahi. Shout out kay Simply Margs. Last time na may vlog tayo guys, nananahi din ako noon at na tanong niya kung mahirap bang manahi. Shout out sa iyo Sisi. So, hindi mahirap ang manahi Sisi. Yung mga iba, para matuto silang manahi ay pumupunta pa sila sa school, pinag-aaralan nila talaga. Pero sa akin, hindi ako pumunta sa school. Bali natutuhan ko lang kay nanay dahil nung bata-bata pa ako, meron kaming sewing machine at kinakalikot ko ang sewing machine ni nanay. So doon ako natuto. Hindi ako pumunta sa school para matuto ng pananahi. At dahil sa pangingialam ko sa sewing machine ni nanay, natahi ko pa ang aking daliri. So dito tapos na tayo sa sapin ng unan. Nakagawa tayo ng 6 dito, na-close ko na yung 4. Tapos
tahiin natin itong dalawa. Bali nung nabili namin ito, bali cotton lang ang naandyan na walang sapin, kaya yan maganda na siya dahil may protection doon sa loob. Simpleng salas lang ang meron tayo guys, pero alagang-alaga ko dahil pag may bata ka talaga, kumain sila, marurumihan ka agad. Kaya kahit na hindi naman kagandahan, pero at least malinis siya. Yung dalawa ilalagay natin doon, at yung dalawa dito rin. There you go guys. Ito naman ang ating nagawang bedsheet. Bali, anong nagawa natin guys? Nakagawa tayo ng 6 na sapin ng unan para dun sa couch. At nakagawa tayo ng bedsheet. Simple lang po at madali lang ang paggawa ng bedsheets. Bali, dun sa corner, ikakat yan na parang oval, round shape. Tama ba yun? Oo. Sa bawat corner. Tapos, para mag-shape, pag inilagay po natin yung garter. Last time nakagawa na tayo ng isa. So, meron na tayong isa ulit dahil nga, yun nga, naboring ako sa white or open color na bedsheet natin. So, at least meron na tayong dikulay. It's not bad, di ho ba? Very colorful. Nandyan na ang ating Lucky. Nangialam na naman. Ayun. Nangialam na naman ang ating Lucky. Ayaw bumaba. Few minutes later. Kung alam niyo ito guys, ito yung dough na nabibili na naka-freezer. Marunong naman akong gumawa, kaya lang matrabaho. So, meron po tayong naka-stock na dough dyan. So, ito po ang pagkain natin. Naglabas po ako ng cheese, labne, mincemeat, at kung ano-ano pa dyan guys. Matrabaho ito, pero masarap siya. So, parang manushi, yung bang nabibili sa bakery store. Ganyan po siya kung gawin. May mga malalaki, pero mas prefer ko yung maliliit. Ganyan lang siya. At ito guys, pag ganito ang ginagawa kong pagkain namin, matrabaho pero masarap siya. At yung mga kasama ko ay nakapaligid na dyan, nagaantay na sila dahil bawat isang magawa ko dyan dapat kainin nila kaagad dahil masarap siya pag mainit. So yun nga yung salita sa Ilocano, luto ni Marcos may ibibos. Yung bang hindi ka makapag-ipon ng niluluto mo dahil pag naluto yung isa, kain ka agad. Pag naluto yung isa, simot ka agad. Pero masarap siya guys. So, kain po tayo. Iba-ibang flavor po. May cheese, may kung ano na dyan, may mincemeat, mga ganun ba. Yan po ang ating pagkain for today.